Play it, he plays. Jesus is coming again. Coming joy. And the was there. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Happy God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Happy God first morning po. Happy God first morning Happy po. God first morning po sa inyong lahat, mga manamahal. First morning po. God first morning po. Good first morning po. God first morning. Okay, purihin po natin muli ang ating pong Panginoon sapagkat muli nating naranasan ang kanya pong kabutihan. Ano po, tayo po'y ibinangon, taglay ang lakas, buhay na meron po tayo. Talaga pong ang Panginoon ay hindi po natin kayang talunin sa pagbibigay. Ano po, sapagkat binigyan muli tayo ng oras upang magpasalamat po sa Kanya. Bago God po first tayo morning. makarinig ng Bible reading, papangunahan po tayo ni Pastor Danji. Tayo po muna ay manalangin, mga kapatid. Dakila po naming Diyos, salamat po ng marami sa inyo pong muling pagpapahiram, pagreregalo ng buhay, kalakasan na amin pong taglay ngayon. Nagpapasalamat po kami na iminulat mo ang amin pong mga mata at nasilayan muli namin ang amin pong mga mahal sa buhay. Kaya nga po bilang tugon, nais po naming umupo muli sa inyong harapan upang makinig ng isang chapter ng Bible na nagmumula po sa Judges chapter 20. At alam po namin, kapupulutan po namin ito ng aral, makakapagpatibay sa aming pananampalataya at maitutulad namin ang aming karanasan sa kanila. Kung paanong sila po, Panginoon, ay lumayo sa inyo, kami naman po ay magpapakalapit-lapit. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po amin po mga speaker, si Pastor Danji, na siyang magbabasa, magbibigay ng reflection. At ang iba pang mga bahagi, Panginoon. Pagpalain niyo din po amin pong internet connection. Mga po ay patuloy itong malakas, maayos, at walang aberya upang amin pong pagsamba, pagpupuri, ay maging kaaya-aya sa inyo pong paningin. Salamat po, Panginoon. Basbasan niyo rin po ang aming pong CLPM Media. Tulungan niyo rin po sila, pagpalain. At kami pong mga nakikinig na narito sa Zoom, sa Facebook, maging sa YouTube. Pagpalain niyo po kami sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Okay po, Pastor Danji, andyan po kayo? Hello? Kung wala po si Pastor Danji, hindi ko po siya nakita. Meron po gusto mag-volunteer, mga kapatid. O na lang, Pastor. Okay po, thank you po, Pastor Henry Marin, ang ating pong pinakamasipag na direktor. Isa sa pinakamasipag. Sige po, Pastor. Judges chapter 20. Okay po, mga kapatid. Gusto pong basahin po sa atin ang Judges chapter 20. Ito po ang sabi, na magkagayoy lumabas ang lahat ng mga anak ni Israel at ang kapisanan
ay nagpisang gaya ng isang tao sa Panginoon sa Mispa. Mula sa Dan hanggang sa Bersiba, nakalakip ng lupain ng Galaad. At naghiharap ang mga pinuno ng buong bayan sa makatwid bagay ng lahat ng mga lipi ng Israel sa kapulungan ng bayan ng Diyos na 400,000 lalaki na mahawak ng tabak. Nabalitaan nga ng mga anak ni Benjamin na umahon ang mga anak ni Israel sa Mispa. At sinabi ng mga anak ni Israel, "Sayayin ninyo sa amin kung bakit ang kasamang ito ay nangyari." At ang Libita, ang asawa ng babaeng pinatay, ay sumagot sa kanyang sinabi, "Mayroong naparoon sa Gabaa na ukol sa Benjamin, ako at ang aking babae upang tumigil. At bumangon ang mga lalaki sa Gabaa laban sa akin, at kinubkob ang bahay sa palibot laban sa akin ng kinagabihan. Ako'y kanilang daang patayin at kanilang dinahas ang aking asawa, ang aking babae, at siya'y namatay. At aking kinuha ang aking babae at aking pinagputol-putol at pinadaan ko sa buong lupain ng mana ng Israel, sapagkat sila'y nagkasala ng kalibugan at ng kaululan sa Israel. Narito, kayong mga anak ni Israel, kayong lahat, ibigay ninyo rito ang inyong payo at pasya." At ang buong bayan ay bumangong parang isang tao na nagsasabi, "Hindi na babalik ang sinuman sa amin sa kanyang tolda, at uuwi man ang sinuman sa amin sa kanyang bahay. Kundi ngayon ito na ang bagay na aming gagawin sa Gabaa. Magsitahan kami laban sa kanya na aming pagkasapalaran." At nagsikuha kami ng 10 lalaki sa 100 sa lahat ng mga lipi ng Israel, at 100 sa 1,000, at 1,000 sa 10,000, upang ipagbao ng pagkain ang bayan, upang kanilang gawin pagparoon nila sa Gabaa ng Benjamin, ang ayon sa buong kaululang kanilang ginawa sa Israel. Sa gayon magpipisad ang lahat ng mga lalaki ng Israel laban sa bayang yaon, at nagbigay magkakapisang parang isang tao. At nagsugo ang mga lipi ng Israel ng mga lalaki sa buong lipi ng Benjamin, at sinabi, "Anong kasamaang ito at nangyari sa gitna ninyo? Ngayon nga ibinigay ninyo ang mga lalaki, ang mga hamak na tao na nasa Gabaa, upang aming patayin sila at alisin ang kasamaan sa Israel." Ngunit hindi dininig ng mga anak ni Benjamin ang tinig ng kanilang mga kapatid ng mga anak ni Israel. At nagpisa ng mga anak ni Benjamin kabayang patungo sa Gabaa, upang lumabas na makibaka laban sa mga anak ni Israel. At ang mga anak ni Benjamin ay kanilang ibinilang ng araw na yaon sa mga bayan na 26,000 lalaki na humahawak ng tabak, bukod pa ang mga tumatahan sa Gabaa na binilang at 700 piling lalaki. Sa kabubuan ng bayang ito ay may 700 piling lalaki na kaliwete sa bawat isa, nakapagpapahilagpos ng pagkapatama ng bato sa isang buhok at hindi sumasala. At binilang ng mga lalaki sa Israel, bukod pa sa Benjamin, ay 400,000 lalaki na humahawak ng tabak. Lahat ng mga ito ay mga lalaking pangdigma. At bumangon ang mga anak ng Israel at nagsitahan sa Bethel upang sumangguni sa Diyos, at kanilang sinabi, "Sino ang unang ahon sa amin upang makibaka laban sa anak ni Benjamin?" At sinabi ng Panginoon,
ang Juda ang unang aahon. At nagsibangon ang mga anak ni Israel sa kinumagahan at humantong laban sa Gabaa. At lumabas ang mga lalaki ng Israel upang makibaka laban sa Benjamin, at humanay ang mga lalaki ng Israel sa Gabaa sa pakibaka laban sa kanila. At lumabas ang mga anak ni Benjamin sa Gabaa at ibinuwal sa lupa ang mga Israelita sa araw na yaon ay 22,000 lalaki. At nagsiahon ang mga anak ni Israel at nagsiiyak sa harap ng Panginoon hanggang sa kinahapunan, at sila'y sumangguni sa Panginoon na sinasabi, lalapit ba uli ako upang makibaka laban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid? At sinabi ng Panginoon, umahon ka laban sa kanila. At lumapit uli ang mga anak ni Israel laban sa mga anak ni Benjamin ng ikalawang araw. At lumabas ang sa Benjamin sa Gabaa laban sa kanila ng ikalawang araw, at nabuwal uli sa lupa ang mga anak ni Israel ay 18,000 lalaki. Lahat ng mga ito ay humahawak ng tabak. Na magkagayoy nagsiyahon ang lahat ng mga anak ni Israel at ang buong bayan, at nagsiparoon sa Betel at nagsiiyak at nagsiupo roon sa harap ng Panginoon at nagsipag-ayuno ng araw na yaon hanggang sa kinahapunan. At sila naghandog ng mga handog na susunugin ng mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. At tinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon, sapagkat ang kaba ng tipan ng Diyos ay nandoon ang ng mga araw na yaon. At si Pines na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron, ay tumayo sa harap niyaon ng mga araw na yaon na sinasabi, lalabas ba ko uli upang makibaka laban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid, o magtitigil ako? At sinabi ng Panginoon, umahon ka, sapagkat bukas ay ibibigay ko siya sa iyong kamay. At bumakay ang Israel laban sa Gabaa sa buong palibot. At nagsiahon ang mga anak ng Israel laban sa mga anak ni Benjamin na ikatlong araw, at humalay laban sa Gabaa gaya ng dati. At ang mga anak ni Benjamin ay nagsilabas laban sa bayan na pinapalayo sa bayan, at kanilang pinasimulang sinaktan at pinatay ang bayan gaya ng dati. Sa mga lansangan, ang isa'y umahon sa Betel at ang isa'y sa Gabaa, sa bukid na may 300,000 lalaki, 300 lalaki ng Israel. At sinabi ng mga anak ni Benjamin, sila'y nangasaktan sa harap natin gaya ng una. Ngunit sinabi ng mga anak ni Israel, tayo'y tumakas at palabasin natin sila mula sa bayan hanggang sa mga lansangan. At sa lahat ng mga lalaki sa Israel ay bumangon sa kanilang dako. At nagsihanay sa Baal Tamar, at ang bangkay ng Israel ay nagsilabas mula sa kanilang dako sa makatwid bagay mula sa Maari Gabaa. At nagsidating laban sa Gabaa ang 10,000 piling lalaki sa buong Israel, at ang pagbabaka ay lumala, ngunit hindi nila naalaman na ang kasamaan ay malapit na sa kanila. At sinaktan ng Panginoon ang Benjamin sa harap ng Israel, at pinatay ng mga anak ni Israel sa Benjamin ng araw na iyon ay 25,000 at 100 lalaki. Lahat ng mga ito'y humahawak ng tabak. Sa gayoy nakita ng mga anak ni Benjamin na sila ay nasaktan, sapagkat binigyang kaluwagan ng mga lalaki ng Israel ang Benjamin, sapagkat sila ay umasa sa mga bakay ng kanilang nilagay laban sa Gabaa. At nagmadali ang mga bakay at nagsidahulong sa Gabaa, at nagpatuloy ang mga bakay at sinugatan ang buong bayan sa talib ng tabak. Nagkaroon nga ng palatandaan ang mga anak ng Israel, at ang mga bakay
na sila'y gagawa ng alapaap na usok na pauusukin mula sa bayan. At ang mga lalaki ng Israel ay nagsipihit mula sa pagbabaka. At pinasimulang sinaktan at pinatay ng Benjamin ang mga lalaki ng Israel na may 30 lalaki. Sapagkat nilang sinabi, walang pagsalang sila'y nasaktan sa harap natin gaya ng unang pagbabaka. Ngunit nang ang alapap ay magpasimulang humilang lang mula sa bayan, sa isang haliging usok, ang mga Benjamita ay lumingon sa likuran at narito, ang apoy ng buong bayan ay napailanlang sa langit. At nangagbalik ang mga lalaki ng Israel at ang mga lalaki ng Benjamin ay nangabalisa, sapagkat kanilang nakita na ang kasamaan ay dumating sa kanila. Kaya't kanilang itinalikod ang kanilang likod sa harap ng mga lalaki ng Israel. Nangagsitungo sa ilang, ngunit hinabol silang mainam ng pakibaka. At iyaong nagsilabas sa mga bayan ay nagsilipol sa kanila sa gitna ng ilang. Kanilang kinubkob ang mga Benjamin sa palibot at kanilang hinabol at kanilang inabutan sa pahingahang dako hanggang sa tapat ng Gabaa sa dakong sinisikata ng araw. At nabuwal sa Benjamin ay 18,000 lalaki. Lahat ng mga ito ay may lalaking may tapang. At sila nagsiliko at nagsitakas sa dakong ilang sa malaking bato sa rimot. At hinabol nila ang sa mga lansangan ang mga 5,000 lalaki at hinabol silang mainam hanggang sa Gidom at pumatay sa kanila ng 2,000 lalaki. Nalupat lahat na nabuwal ng araw na iyon sa Benjamin ay 25,000 lalaki na humahawak ng tabak. Lahat ng mga ito ay mga lalaking may tapang. Ngunit 600 lalaki ay nagsiliko at nagsitakas sa dakong ilang sa malaking bato sa Rimon at nagsitahan sa malaking bato ng Rimon na 4 na buwan. At binalikan ang mga lalaki ng Israel ang mga anak ni Benjamin at sinugatan nila ng talim ng tabak. Ang buong bayan ay gayon din ang kawan at yaong lahat ng kanilang nasumpungan. Bukod dito'y yaong lahat ng mga bayan na kanilang nasumpungan ay kanilang sinilaban. Ito po ang salita ng Panginoon na ating napakinggan sa umagang ito. Amen. Amen. Everybody say amen, mga kapatid. Amen. 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 Okay, purihin po natin ang ating pong Panginoon. Napakaganda po na Amen po. napakaganda po ng message na atin pong napakinggan ngayon mula po sa Judges. Ang Judges po ay nagpapakita na talagang ang Panginoon po ay kasama sa digmaan. Sabi po dito ni Brother Sunny Talusan from Pantok, SDA Church. Sabi po dito, ang Hukom 20 ay nagtuturo ng pangangailangang magkaisa ang bayan ng Diyos laban sa mga kasalanan upang mapanatili ang hustisya at kalinisan. Ngunit dapat ito ay sa gabay ng Diyos upang maiwasan ang labis na galit na nagdudulot ng trahedya. Dito ay tinuturuan tayo na magkaisa sa spiritual warfare laban sa kasalanan sa iglesia habang humihingi ng karunungan mula sa Diyos. Ito ay paalala ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagdudulot ng pagpapala habang ang pagsuway ay sa masaklap na bunga, God first morning. Okay po. So ito po kasing karanasan ng Benjamin, ay hindi po maganda ang kanila pong ginawa, Doon po sa chapter 19 kahapon, mayroon po silang ginang rape, At dito naman, sa chapter 20, mga kapatid, ay yung kanilang ginawang kasamaan, gusto pong maghiganti ng Israel, yung pong 11 tribo,
Kaya lang, tumanggi po yung Benjamin. Ano po, sangayon po sa report, tumanggi silang ibigay yung mga gumanang masama. Ito po yung naging dahilan kaya nagkaroon po ng digmaan. Pero hindi po nanalo ang Israel. Ano po? At nung sila po'y manalo, inuna po muna nila yung pag-aayuno, pananalangin, paghingi ng tawad, at saka po sila yung pangatlong atake, doon po sila nanalo. Ang kahulugan po nito, mga kapatid, dito po sa reflection, ito po'y paalala na ang kasalanan na hindi itinutuwid ay nagdudulot ng malaking kapahamakan. Hindi lang sa gumawa ng kundi sa buong komunidad. Hindi agad dumarating ang tagumpay, mga kapatid. Subalit ang sabi dito, kailangan mo nang magpakumbaba. Manalangin, humingi ng gabay. So yan po yung nakita po natin para ang tao po ay magtagumpay. Meron pa pong gusto mag-share, mga kapatid? Kung wala na po, tayo po ay ipapanalangin ni Pastor Ernie Marin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong salita na aming napakinggan. Ito ay makapagbigay sa amin ng pagsuko sa inyo. Magbigay ito sa amin ng lalong humawak sa iyong mga pangako, magtiwala sa inyong kapangyarihan, upang kung dumating man ay ibang mga pagsubok sa aming buhay, kami mananatiling matatag. Ikaw rin po ang manguna sa aming pangsusunod na programa upang ito'y magbigay papuri sa inyong banal na pangalan. Ito po'y aking hinihiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Everybody say amen, mga kapatid. Amen. Paulanan po natin ang ating pong heart. Amen Yan. po. Paulanan po natin, mga kapatid, sapagkat ngayon po ay 36 days na po ng ating pong 40 days of prayer. So, umaga na lang, mga kapatid, matatapos na po tayo. Okay, salamat po sa mga nag-react. Ngayon po, mga kapatid, ay darako na po tayo sa introduction video is the church history. And then, pangungunahan po tayo sa Lest We Forget ni Pastor Jason Kalagi. Apo. And then, ang atin pong speaker para po sa message mamaya na ang topic ay The Church, pangunahan tayo ni Pastor Joel Malyari. Okay po, salamat po muli mga kapatid. Ay introduction na po ng church history and then Pastor Kalagi. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers
in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Pastor Jason Kalagi, aso po. Sige po, magandang umaga po sa ating lahat. Happy God First Morning po. Happy Ang God ating first morning. pong, Happy God first morning. ang ating pong title ng ating pong babasahin sa umagang ito ay may pinamagatang pagpapanibago at pagtatayong muli, unang bahagi. At ang ating pong talatang babasahin ay matatagpuan sa Isaiah chapter 41 verse 1. At ganito po ang sabi: Hayaang magpanibagong lakas ang mga bayan, hayaang lumapit sila at hayaang magsalita sila. Ang pagpapanibago at pagtatayong muli ay naging pangunahing focus ng pag-iisip ng mga Adventista noong mga unang taon ng ika-20 siglo. Hindi lamang ang mapagsalang mga sunog ang sumira sa institusyonal ng presensya ng denominational ng Battle Creek. Hindi lamang nawala sa denominational sina J.H. Kellogg, A.T. Jones at E.J. Wagoner at iba pa, kundi sa proseso nagawang ang kinin ni Kellogg ang pagmamay-ari ng muling itayo ang Battle Creek Sanitarium at ang medical school ng Iglesia, ang American Medical Missionary College. Mula sa denomination, panahon na hindi lamang para sa pagtatayo muli, kundi para gawing itong sa isang bagong lokasyon. Sa simula ng ika-20 siglo, naging malinaw na problema ang patuloy na paglipat ng mga Adventista sa Battle Creek, imbes na manirahan sa iba't ibang lugar kung saan sila ay maaaring magpatotoo sa kanilang pananampalataya. Isang malaking bahagi ng mga miyembro ng Adventista ay nagtipon sa lungsod, nagchismisan at isa't isang hinahadlangan ang misyon ng Adventista sa ibang pangparaan. Higit pa rito, naging labis na sentralisado ang Battle Creek bilang base ng kapangyarihan para sa Adventismo sa buong mundo. Hindi lamang ang pinakamalaki at pinakamaimpluwensyang mga institusyon ng Iglesia ang matatagpuan doon, kundi pati na rin ang punong tanggapan ng mundo. Isang maliit na grupo ng mga taong nakaupo at nakaugnay ng mga lupon ang naghahari sa Adventismo saan man. Sa madaling salta, pagdating ng 1900, ang Battle Creek ay naging para sa Adventismo kung ang Jerusalem sa mga Hudyo at ang Salt Lake City sa mga Mormon. Gayunpaman, ang bagong siglo ay nakasaksi sa pagwatak-watak ng banal na lungsod ng Adventismo. Matagal na hinihikayat ito ni Ellen White mula pa noong unang bahagi ng 1890s. Gayunpaman, iilan lamang ang tumagon. Ang mga unang lider ng institusyon ay nagpasimula ng pag-alis mula sa lungsod ay sina
A.E. Sutherland at P.T. Magan na naglipat ng Battle Creek College sa Perrine Spring sa Michigan noong 1901. Ang sunog noong 1902 ay sumira sa planta ng Review and Herald ang nagbigay ng kanilang ang kinakailangang tulak upang ilipat ang parehong programa ng paglathala at ang punong tanggapan ng General Conference palabas sa lungsod. Ang pagpili kung saang lilipat ay naging pangunahing issue para sa marami. Sa simula, lumitaw na ang New York City ay maaring angkop ng lokasyon, ngunit pagdating ng 1903, ang Washington DC ay naging paboritong lugar. Ang pagtitipon ng mga sentro ng Adventista ay naging problema sa patotoo ng Adventismo mula pa sa simula. Marahil, bahagi ng ating misyon ay para sa mas marami sa atin na lumipat sa mga lugar kung saan maaari tayong magpatotoo sa ating mga kapitbahay. Pag-isipan itong mabuti. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Okay. Amen. Thank you, Pastor. Amen. Thank you, Pastor Jason. Mayroon kang konting reflection para dito sa ating binasa. Opo, Pastor. Yes, sir. Dito po mga kapatid, makikita po natin yung kasaysayan ng ating pong mga unang leader ng ating pong iglesia, no? Na kung saan ay yung kanila pong mga ginawang desisyon ay naging isang hadlang doon po sa ating ebanghelyo ng ating pong Panginoon, no? Na kung saan ay naging comfort zone yung lugar na kung saan ay kanila pong nagawa. Na sa ating po mga kapatid ay tayo po hinihikayat din mga kapatid na kung saan man tayo ay nagkakaroon ng comfort zone, no? Katulad ng mga nangyayari ngayon, marami pong mga missionary o mga tao na nagka-country living, no? Makita ng bundok, no? At doon na po naghihintay ng ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Pero sa ating po mga kapatid, tayo hinihikayat ng ating pong Panginoon at ng ating pong binasa ngayon na ating pong ipangaral yung ebanghelyo ng ating Panginoon, lalo higit sa lahat sa ating pong mga nasasakupan o sa ating mga kapitbahay na ating pong kalapit sa ating pong tinitiran mga kapatid. No, katulad ng nangyari sa kanila ay naging hadlang po iyon para ipangaral at magpatotoo ng kanilang pananampalataya bilang isang mga Adventista na meron po na naghahawak ng magandang pabalita at ng ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Yun naman po mga kapatid. Thank you, Pastor Jason. Meron pa pong gusto mag-share? Ang oras po natin ay 4:33. Okay po, kung wala na po ay sangayon po sa ating program dito ay atin pong pasasalamatan si Pastor Jason at atin pong ipapanalangin si Pastor Joel Malyari sapagkat siya po ang ating pong speaker. Okay, Pastor, tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakila po naming Diyos, salamat po ng marami sa mensahe ang po napakinggan mula po sa Biblia at sa pong devotional na Lest We Forget. Tunay po na napakarami ngayon mga tao na nagkakaroon ng country living at naiiwan ang gawain dito po sa lupa. Ang aming pong dalangin, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming gamitin sa inyo pong nagtatapos na gawain sapagkat alam po namin malapit na po itong matapos, malapit nang magbukas ang mundong ito. Kaya ang aming pong pakiusap, gamitin niyo po kami, Panginoon, at kung maaari, ibuhos na po sa amin ang banal na Espiritu upang kami po ay magkaroon ng kapangyarihan kung paano nagkaroon ng kapangyarihan ang mga alagad noong unang panahon. Gayon dinawa po sa amin pong panahon. Dakilang Diyos, amin din pong pinasasalamatan ang amin pong magiging speaker ngayon na ang topic ay The Church. Wala iba kundi si Pastor Joel Malyari. Pagpalain niyo po siya, bigyan ng karunungan, kaalaman, katalinuhan na nagmumula po sa inyo upang sa kanya pong pag-share, makikita po namin ang mensahe ng aming pong Panginoon. Itago niyo po si Pastor Malyari sa likod ng krus at ang inyo nawa pong banal na likas ang aming pong makita. Salamat po ng marami, Panginoon.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay po, si Pastor Joel Malyari po, mga kapatid, ay atin pong hilingan na siya po ang una. Pastor Joel, nandiyan po kayo? Wala po yata. Pastor Joel? Hindi ko. Joel Pilartos ang narito. Wala po yata. Oh, wala po. Wala po si Pastor Joel. Paano po ito mga kapatid? Wala siya, friend. Opo. Kung nasa akin sana yung topic ay ako mag-discuss. Kaya po wala lang po. Wala po sa akin. Yes po. Check ko po. Sa personal, ano po? Okay. Wait lang po ha. Alin ba dito yung una? Yung... wait lang po ha. Ito, the church. Day 36. 2 page po ito, Brother Melvin, okay? So, babasahin ko po ito mga kapatid. Pag ngayon ko lamang po ito nakita. Okay po. Tayo po nakapag-pray na, no? Okay mga kapatid, ganito po ang sabi. The Greek word used in the New Testament for church is ecclesia, which means called out ones. So, ang ibig sabihin po nito, ang iglesia po ay tinawag. Ang salitang iglesia sa salita pong Greek. Ano po? Ito po yung mga tinawag palabas. When men and women respond to the Holy Spirit conviction to accept Christ as their Savior, they become part of ecclesia, the called out ones. So magiging bahagi po ng iglesia ang mga taong tinawag palabas. When we studied the New Testament, we discovered that there are two very important aspects of church. Those who are called out are called to believe the teachings of the Bible. Paul describes the church with these words. So yun pong mga tinawag mula palabas ay kailangang maniwala po sila, manampalataya po sila sa mga aral ng banal na kasulatan. Wala na pong iba. Kaya nga po, inilalarawan ni Apostol San Pablo ang tatlong mga salitang ito. Sabi po dito, sa 1 Timothy 3:15, but if I tarry long, that thou mayest know how long oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So ito po yung haligi ng katotohanan. Ito pong iglesia na ito na po. Paul calls the church the pillar and the ground of truth. Those called out are to believe, live, and teach the truths of God's word. So dapat pong yung pong mga tinawagan na maging haligi ng katotohanan ay manampalataya, mabuhay sa aral ng katotohanan ng salita ng Diyos. There is another important aspect of church revealed in John first letter, that which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. The second vital aspect of church is what the New Testament calls fellowship. So dapat po yung iglesyang tinawag, bukod po sa mabubuhay sa katotohanan,
ay mayroon po silang pagsasamahan o banal na pagsasamahan. Ano? In the simplest sense, fellowship is certainly not a new concept. In fact, in one sense, we fellowship when we worship at church on Sabbath or when we attend a church social together. However, the New Testament concept of fellowship is much broader than most Christian. O, sandali lamang po Ito yung sumunod. I realize the Greek word translated fellowship is koinonia. The noun form of this term means to share in, participate in, or to be and actively involved in. So ito pong fellowship, mga kapatid, ay pagsasama-sama na sila po'y nag-share, nakikipag-participate, sa pagsamba, nakiki-involve. So parang ito pong ating pong platform na ito ng Zoom. Mayroong nag-share, mayroong nagpa-participate, at ito na po yung tinatawag na fellowship. Bagamat tayo po ay hiwa-hiwalay, pero sama-sama po tayo through Zoom. Okay? The verb form means to communicate, distribute, and impart. Hence, to koinonia together means much more than simply sitting together in the sanctuary for Sabbath worship or playing games together at social night. The New Testament meaning of fellowship goes much deeper. In essence, it means ministering to one another. It is not simply knowing one another or one another's names, knowing where we live, and warmly greeting one another at church. Sabbath morning, it means sharing one another's hope, dreams, struggle, and pain. So ito po pala yung isa sa mga koinonia o yung pong tinatawag na fellowship. Kailangan pong magkaroon po ng sharing ng mga pangarap, pag-asa. Siyempre, meron din tayong mga kahirapan, mga sakit sa karanasan ng buhay. Kailangan din po natin itong i-share, upang tayo po'y magkaroon ng pagpapalakasan sa isa't isa. Sabi po dito, it means allowing God to use us to minister to one another. Siyempre, kapag po mayroong problema ang isang tao at naroon ka, dadamayan mo siya, yun na po yung pagmi-ministry sa bawat isa. Ang ganda po, According to the New Testament, a church fellowship is some assembly of individuals called up of the word by God to become a community with common biblical beliefs and who actively communicate, distribute, impart, and minister to one another. Fellowship means sharing one another's hope, dreams, struggle, and pains. It means allowing God to use us to minister to one another. Sabi pa po dito sa huling paragraph, if Christians are not in that kind of relationship with one another, they are falling far short of God's plan for His church. O malungkot po ito. Kung ang isa pong tinawag, papalabas, ay wala pong relasyon na katulad po nitong mga binanggit kanina, ay mali po ang kanya pong pinasok. At wala po siya sa plano ng Panginoon. Kaya pagpasalamat po tayo mga kapatid na mayroon po tayong ganitong fellowship. Nagpapalakasan po tayo dito. At ang sabi po dito, but if we are nothing genuine, koinonia Christian fellowship, we are not actually experiencing God's definitions of church to the fullest extent. So kung ganun daw po yung karanasan natin, hindi tayo nakikisama, mali ang ating pinasok na fellowship, ay hindi natin mararanasan ang tunay na kahulugan ng mga tinawag mula po sa kadiliman tungo po sa gila-gilalas na kaliwanagan. So yan po ang mensahe mga kapatid ng atin pong topic ngayon, the church. Okay po. Ngayon po mga kapatid ay mayroon pong question. Mayroon na bang question? Sandali po. Titingnan ko muna sa group chat. Okay po. Basahin ko lamang po yung question. Saan ba yan? Ito.
Ito po ang question. Dadalwa lamang po ito mga kapatid. Bago po tayo magkaroon ng rooms. Ano ang kahulugan ng salitang church sa bagong tipan? Yan, ang ganda po ano. Ano ang dalawang mahalagang aspeto ng Kristiyanong Iglesia sa bagong tipan? So ngayon po mga kapatid, tayo po idadako sa ating pong breakout rooms. Huwag niyo pong kalilimutan ang ating pong prayer focus mga kapatid is the upcoming CLPM constituency meeting. Okay po mga kapatid, ang ating pong host, tayo po ay papapaghiwa-hiwalayin pansamantala. 30 minutes po tayong mag-uusap at mananalangin. Okay po? Camille, Yes po, Pastor. pakisama rin sa panalangin yung ating Finding Hope series ng revival natin online, no? Online, opo, opo. Oo, no? Yung magsisimula yun ng 3 eh. 3 na ngayon, di ba? Yes po, mamaya na pong gabi. Mayang gabi yun. Isama natin mga kapatid na maging abundant ang ating pong final harvest ng 2025 harvest evangelism. No? And then let's give also time to Thanksgiving sa ating pong anniversary. Mga Anniversary, yan. 365 days na po tayo and counting sa darating pang mga araw. The Lord gives us victory sa CLPM. Utang na loob nating lahat sa Panginoon ito. Ibigay natin ang papuri at kaluwalhatian sa Kanya. Salamat po. Amen. So yun po mga kapatid, wag po natin kalimutan ang ating pong prayer. Isama po natin yun pong evangelism, finding hope. At saka ito pong ating pong anniversary. Okay po, let's go! Good first morning po. Good first morning po. Morning po. Morning po. Brother Melvin, nasa room 5 ako kanina. Biglang nawala. Naka-jackpot po kayo, Ate Net. Naka-jackpot kayo ngayon. Hindi, kasi tinatawag ako, hindi mo ako makasagot. Kasi hindi naman naka-on yung aking, ano. Kaya tapos biglang nawala. Hindi ako dito. Bonus po yan, bonus. Nga. Amen. Ayun.
Anong nangyari? Hello po. Hello, sound check. Meron na. May sound na tayo. Sorry po, mga nasa dyan sa discipleship ministry na nag-ano na sila, ala daw ko audio. So, okay po. So, sino po ang mauna? Ang tanong ay, ano ang kahulugan ng salitang church sa bagong tipan? Pangalawa, ano ang dalawang mahalagang aspeto ng Kristiyanong Iglesia sa bagong tipan? Sino po ang gustong mauna? Ano daw ibig sabihin ng church sa bagong tipan? Ano po? Ladies first. Ladies first. Pag ayaw nyo mag-raise ng hands, ay ako po ay magro-roll call. Ayun. Sister Net, uunahin ko kasi ito yung pinaka-active. Sige po. Sige. Ito, sabi sa atin, yung sa unang katanungan, ano ang church sa bagong tipan? Sa bagong tipan, ang salitang church, sabi nga, ay karaniwang isinalin sa salitang Griego, ekklesia, na nangangahulugan na isang pagtitipon. Ito ay isang kongregasyon ng mga mananampalataya na tinawag ng Diyos. Hindi ito tumutukoy sa isang gusali, kundi ito'y tumutukoy sa mga tao na sumusunod sa ating Panginoon at sila ang nagsisilbing katawan ng Diyos sa lupa bilang mga tagasunod at tagapaglingkod. Dalawa ang nakita kong mahalagang aspeto ng Kristiyano sa bagong tipan. Ang Iglesia ay isang banal na institusyon na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo at pinili at tinawag ng Diyos. Kilala tayo bilang bayan ng Diyos o templo ng Diyos. At ito ay binubuo ng mga mananampalataya na mga merong buhay na pananampalataya sa ating Panginoon. Pangalawa, ang Iglesia ay merong misyon na magbigay ng tugon o sagot sa plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng pagkakaisa, pagsamba sa Kanya, at pagtuturo ng Kanyang mga salita. Yun ang una ko nakita. Brother Melvin. Amen. Salamat po sa madaling salita. Amen. Sa Amen. ating lesson o sa bagong tipan ay ang iglesia ay ang church ay hindi ang simbahan, hindi ang building, ano po? Hindi ang building, hindi ang programa, hindi rin ang denomination. Ang tinutukoy dito ay ecclesia. Ito yung mga the called out ones, ano po? The called out ones. Ibig sabihin yung mga tinawag palabas. Tinawag palabas saan? Sa kasamaan, sa kadiliman, yan. Ibig sabihin tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya. Tayo ang ecclesia. Ano po? Salamat sa pag-share si Sister Net. Sino pa? So yun, yung number one, madali lang, isang terminology ito na kailangan maunawaan natin pagka sinabing church. Yes, the church building itself is a church, but this church doesn't mean the building, tayo talaga, kasi may mahalagang mensahe ito para sa atin yan. Sino po ang gusto pang mag-share, mga kapatid? Wag po kayo mahiya. Yung mga question, parang mga technical, para tali tayong nasa quiz bee ito. Para tayo nasa quiz bee. Ano daw yung dalawang mahalagang aspeto ng Kristiyano Iglesia sa bagong tipan? Sasagutin ko to, mga kapatid, tapos babaguhin natin yung mga tanong. Yung pwede natin pag-usapan, para mas maganda yung usapan natin. Kasi pagka wala kang hawak na tulad kanina sa lecture, ay hindi natin nababasa yung pinaka-lesson narinig. Although narinig natin, yung mga term, di natin matatandaan yan. Buti na lang may kodigo ako dito. Brother Esmin, madaya ako. So, ibig sabihin, yung dalawang termino dito na binabanggit, ito ay napakahalaga sa atin. Unang-una, di ba? Dahil ang church ito ay tayo, mga tao, o tayo mga mananampalataya. So, yung dalawang mahalagang aspeto rito, yung una, yung pillar of truth. Pangalawa, yung koinonia fellowship. So, ano naman itong dalawa na ito? Yung pillar of truth, ito yung paninindigan sa katotohanan. So, tayo daw bilang mga eklesya, mga mananampalataya, dapat tayo ay naninindigan sa katotohanan. Ano po?
pillar of truth. At pangalawa, yung koinonia naman, koinonia fellowship, ito yung isang malalim na pakipag-unayan at pag-aalaga sa isa't isa. Kung madaling salita, tama yung fellowship, ano? Pero may mas magandang term, yung small group. Ayan. Kagaya ng dalawang araw na una natin pinagdaanan. Small group pa rin to. Ito yung napakahalaga, no? Sabi dito ang koinonia fellowship, ito may malalim na pakipag-ugnayan at pag-aalaga. Nagkikare sila sa bawat isa, no? Nagkikare. At sabi dito ay kung kulang ang isa, hindi natin masasabi na nararanasan natin ang tunay na simbahan ayon sa Biblia. Ano po? Kaya kung sa ating small group o ating care group ng isa ay may pagkukulang o may pinagdaraanan na hindi natin natutulungan, na hindi natin na nakikare sila, hindi tayo magiging hindi natin nararanasan ang tunay na simbahan ayon sa Biblia. Ano po? So yan, ano? Kaya nga sabi ko kanina, ano yung iglesia, yung the called out ones, tinawag palabas, tinawag sa kadiliman, ano po? Galing sa kadiliman patungo sa liwanag. At galing tinawag tayo mula sa kasalanan patungo sa kaligtasan. Tinawag tayo hindi bilang individual kundi bilang community. Kaya nga fellowship, kaya nga small group, kaya nga care group, ano po? Yan ang tinatawag na the called out ones. Ngayon, may mga tanong na marami pa sana itong mga points, kaya lang maubos yung oras natin, ano? May mga tanong dito. Ngayon, dahil alam na natin yung mga terminology na yan, the pillar of truth at saka yung koinonia fellowship. Ang susunod na tanong ay sinabi rito, yung pangatlong tanong sana ano ang kahulugan ng pagiging nasa koinonia fellowship sa isa't isa? Binanggit ko na rin, ano? Pagbabahagi sa isa't isa, nagsisharing ng bawat isa, nagsisharing ng pag-asa, nagsisharing ng pangarap, nagsisharing ng mga pagsubok. Sabihin may sharing, magdadamayan, yan ang koinonia, no? Pag-aalaga, pagmi-ministry sa isa't isa, yan, ano po? At active na pakikibahagi sa buhay spiritual. So, sa madaling salita, small group nga, ano po? Care group or fellowship. So, ang tanong ngayon, ikaw ba ay kasali sa koinonia fellowship kasama ng ibang Kristiyano, mga kapatid? Sino rito hindi kasali sa koinonia fellowship, mga kapatid? Wala? Lahat kasali? Mga kapatid ko. Amen. Ayan. Itong ating God First Morning Devotional, kasali tayo. Dahil ito ay sharing, ano? Ito ay damayan, ito ay pagkakaisa tungo sa ministeryo, sa kalooban ng Panginoon. Iba pa rin yung virtual koinonia, kasi ito virtual, ano po? Iba pa rin yung small group. Ngayon, kung tayo ay kasali doon sa small group, mga kapatid ko, maganda, no? At tayo magpalakasan sa isa. Pero kung hindi naman, ay dapat tayong bumuo ng sarili nating core group, small group, ano po? So napakahalaga na maranasan natin yung koinonia fellowship, ano po? Koinonia fellowship. At meron pa dito kung sabi dito kung ikaw ay kabahagi ng koinonia fellowship, ano ang naging karanasan mo? Meron ba dito mag-share ano daw yung naging karanasan natin sa koinonia fellowship? Tayo ba ay merong kinaaniba na small group? O ano yung naging karanasan natin sa small group? Ano po? Sino po mag-share? Go po, wag po kayo mahiya. Pastor Rudy, baka meron kayo share po. O kaya si Pastor James. Nawala si Pastor. Ayan pala si Pastor James. At yung iba pa nating mga kasama. Wag po kayo mahiya, mga kapatid ko. Sabi yung koinonia nagsisharing, ano? At hindi lamang tumatanggap ng sinishare ng facilitator, mga kapatid. Brother Esmin, ikaw ba mayroon ba dyan sa inyong small groups? Care groups? Okay po. Pastor Rudy, sige ba, nagbukas ng mic. Sige po, Pastor Rudy. First morning po sa lahat. So, ang isa po sa karanasan at ang napakaganda na maging kabahagi tayo ng tinatawag ko natin na Koinonia. O fellowship na tinatawag. Yung makibahagi din ho tayo sa tinatawag ko na gawain ng Panginoon. So paano ba tayo maging kabahagi ng gawain ng Panginoon? No? Yung tinatawag nga ho na
sa Biblia ho ay ano ba yung tinatawag ho natin na true church na tinatawag o yung at saka yung totoong mananampalataya kay Kristo. Sabi po sa aklat ho ng Santiago, ating hong mababasa sa aklat ho ng Santiago, chapter 1, verse 27 from 26, sabi po dito, kung inaakala ng sinuman na siya relihiyoso, subalit hindi, pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyong ng taong iyon ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Ibig sabihin mga kapatid, small group na tinatawag ay palagi ho tayong nag-visitation, doon na dinadalaw ho ang mga nangangailangan, lalo na po sa pangangailangan spiritual ho mga kapatid. O makibahagi tayo sa gawain ho ng Panginoon. Sabi po, maliwanag ko dito sa ano ho, at lalo na ho, hindi lang ho yun, dapat sa yung mga mananampalataya sa ating hong Panginoon, yung tinatawag ho na tayo ho ay sumusunod sa utos ho ng ating hong Panginoon. At sabi dito, dapat mapagpigil tayo sa sarili natin kasi kung minsan, alam naman ho natin, ang bawat isa sa atin, lalo na po sa mga bagay na hindi natin nagustuhan, ay minsan makapagsalita din ho tayo kung ano kung mga salita, hindi bagkos. Sabi dito, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan kung hindi tayo mapagpigil sa ating sarili at hindi tayo nakibahagi sa gawain ng ating hong Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid sa buhay natin na magkaisa tayo at makibahagi sa sa gawain ng ating hong Panginoon. Yan po ang tunay na mananampalataya ni Kristo at tunay na iglesia. So yan lang po. Maraming salamat po. Salamat po Pastor Rudy. Amen. So yan ang tunay na iglesia, mga kapatid, na nakikibahagi sa gawain ng Panginoon, nakikibahagi sa koinonia, fellowship. Kaya sabi dun sa lesson kung hindi ka pa kabahagi ng koinonia, fellowship, ay dapat mong hanapin asamin na makabahagi dito. Kasi dito yung nagpapalakasan kayo, dito yung hindi kayo manghihina sapagkat mayroong papalakasan at saka hindi ka makakagawa mag-isa. No man is an island, sabi sa dalawang lesson na yan, magkasunod na araw. No man is an island. Kailangan natin ng ka-fellowship, kailangan natin ng kasama, kailangan natin ng katuwang. Hindi tayo makakagawa. Sabi nga sa isang lesson na nung isang araw sa Stewardship Revival, mas mahina may kasandigan para hindi ka matutumba. Kapag mag-isa ka lang, nanghina ka, tumba ka, bagsak ka, pero kung may sasandalan ka, yun, mas mainam. Kaya itong koinonia fellowship, mga kapatid ko, ay isang napakagandang magkaroon tayo. Ang sabi nga sa mga early church, mga nakaraan nating lesson, kung gaano naging effective ang early church, care groups, small groups, ginamit nila nung sila pinagbawalan na magsimba sa tabernakulo. Higit sa lahat ngayong panahon natin, ganun din, yan din ang gagamitin natin at ginagamit na natin, nagiging effective na tayo tumatag, lumago at lumawak. Kaya tayo ay maging kabahagi ng small group, care groups, or koinonia fellowship according to our lesson. So yan, sino pang gusto magdagdag? Huling pahabol, mga kapatid. Baka meron pa mong gusto mag-share. Ang oras ay 11:51 ang remaining para sa ating buong session ng breakout room. Mukhang si Brother Esmin may gusto pa. Ay, sige po. Kung wala po na, ang sa akin po ay yung pong pakiramdam na tayo ay kabilang at dun sa na tayo ay ang puso natin ay naliligayahan sa tuwing papasok po tayo kagaya nung araw ng Sabat. Ito po ay nakapagbibigay sa atin ng kaligayahan na dudulot po sa atin na kapag tayo ay nakikipag fellowship ay wala na pong ibang pinakamasarap sa ating araw, sa ating buhay kapag tayo pumapasok dito sa pagtitipon na ganito.
ito po marahil siguro yung Espiritu ng Panginoon na yung wangis ng ating Panginoon ay nagiging wangis na rin natin. Nagiging maibigin tayo sa mga tao, mapagpatawad, masayahin sa kabila ng mga kalungkutan na mga nararanasan natin. Tayo po ay nakakapagbahagi, nakakapagpalakas, napapalakas, at wala tayo, kasi pagka in love po tayo, hindi po pwede tayong manahimik eh. Yes. Magiging ano po tayo, vocal, at sa ating mga kilos, mahihiya tayo na gumawa ng hindi ka nais-nais. Magpapatawad tayo. Magmamahal tayo sa ating kapwa. Ito po yung nakikita ko na kadahilanan na tayo'y nabibilang. We belong to a group. Sabi nga po, tayo po yung mga hari at saserdote ng ating Panginoon. Lahat po nasabi na halos Marami pong salamat at God first morning. Amen. Amen. Ano? Ganda yung sinabi ni Brother Esme, no? Pagka ikay belong sa fellowship, masaya, no? Masaya. Pagpunta mo ng church, meet up mo yung second family sa church, ano po? You are belong, ano po? Hindi ka iiwan, hindi ka tatalikuran, ano? Maganda ang samahan, maganda ang fellowship. Kaya ito yung sinatawag na napakainam na ating nasamin, ipagpatuloy, wag nating hayaan na ito ay humina, ano po, dahil dito tayo lalakas, mga kapatid. Sabi nga dito sa Sister Net sa Timothy 3:15, ang fellowship na ito ay nagdudulot ng kaayusan ng pagsamba na may pagkakaisa, nagpapatindi sa papel ng iglesia bilang tagapagtanggol ng katotohanan. Ayun, kaya yung isang punto kanina, yung tungkol sa dalawang aspeto. Ang isa dyan yung pillar of truth, paninindigan sa katotohanan, tagapagtanggol ng katotohanan. Ano po? So, yan po. So, mga kapatid, bagaman ng oras ay nagmamatulin at kailangan nating dumako sa panalangin, tayo po dadako sa panalangin. Hilingan ko si Pastor Rudy, adoration, confession, and ano po. At ako po ang bahala sa supplication and thanksgiving. At magpe-play ako ng silent prayer video music. At pagka humina na po ito, ay go ahead na po, Pastor Rudy. Ano po? Sa silent prayer na ito, 30 seconds lamang, mga kapatid. Atin ang isama sa panalangin ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kakilala na nais nating ilapit sa Panginoon, mga kapatid. Let us pray. Sa mga oras na ito, o aming dakilang Diyos, o amang banal, na siyang nagmamayari ng aming hiram na buhay. Una sa lahat ay aming pong ibinabalik po sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at kaluwalhatian sa iyo pong dakilang pangalan, sapagkat ikaw po ay napakabuti sa bawat isa sa amin. Sa kabila ng aming pong mga pagkukulang, sa kabila po ng aming pagkakamali at kasalanan, ikaw ay patuloy nagmamahal sa amin. Maraming salamat sa inyo pong mga biyaya na siyang sapat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa iyong habag. Purihin ka, o aming dakilang Diyos, o aming banal, kung saan ikaw po ang siyang patuloy nagmamahal sa amin. Purihin ka sa lahat ng panahon ng aming pong buhay, at ikaw lamang ang karapat-dapat na papurihan at luwalhatiin sa lahat ng panahon ng aming pong buhay, o aming dakilang Diyos. At din po sa amin, ikaw pong nakakaalam
ng nilalaman ng aming pong bawat puso't isipan. Ikaw ang nakakaalam ng aming pong buhay, at ganoon din po, o aming dakilang Diyos, ikaw ang nakakaalam ng aming pong mga gawa sa aming pong paglilingkod po sa inyo. At kung saan po kami nasumpungan, nagkulang, kamali, nagkasala, aming dakilang Diyos po ay humihingi po ng kapatawaran sa aming pong mga pagkukulang, mga pagkamali, mga kalapastanganan na nagawa sa aming pong paglilingkod po sa inyo. At kung saan, Panginoon, ang aming pong paglilingkod at aming pong mga panalangin ay katanggap sa iyo pong banal na kawan po kami, aming dakilang Diyos, ano po mga pagkamali po namin. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala. Salamat sa pag-inig ng aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Sa pagpapatuloy po, O Diyos, aming amang banal na nasa langit, kami ay nagpapasalamat sa iyo pagkat muli mo kaming pinarahanan kung ano ang tunay na kahulugan ng simbahan at ng iglesia. Kami bilang mga mananampalatayang Kristiyano, tumanggap sa iyo bilang personal na tagapagligtas. Kami ang tunay na iglesia, o dakilang Diyos. At salamat, patuloy niyo kaming sinasamahan na manindigan sa katotohanan, o dakilang Diyos. Samahan niyo po kami patuloy sa aming pakikipag-join sa pakikipag-fellowship sa aming mga kapatiran. Tulungan niyo po kami na patuloy na maging lumakas sa aming koinonia fellowship, o dakilang Diyos, sapagkat ito ay naging effective ng mga unang panahon, magiging effective sa aming kapanahunan, sapagkat dito kami makapagpapalakasan. Dito ay lahat ay walang mahuhuli at lahat ay magkakasamang masaya, tatayo, maninindigan sa katotohanan at magmimisyon sa tulong po at sa pangunguna po ninyo. O dakilang Diyos, sa kabila ng aming mga pasasalamat, narito pa rin ang aming mga ibang kahilingan sa mga sumusunod. Ang upcoming CLPM Constituency Meeting na gaganapin sa December 8 and 9. At ang aming pasasalamat at kasabuong isang taon na nagdaan sa aming pag-sharing sa virtual koinonia fellowship na ito, God First Morning Devotional, ay patuloy nyo kaming tini-invite sa bawat umaga. Marami kaming natutunan, O Diyos. Marami kaming nakitang hindi namin alam dati. Kami ay unti-unting lumalago, O dakilang Diyos. Ngunit kami nagsisimula pa lamang. Patuloy namin nilalapit sa iyo na kami ay samahan nyo sa araw-araw sa patuloy yung pag-invite sa amin, na hindi kami magdalawang isip na makijoin at mag-share din naman sa iba. Dalangin din namin ang mga Adventist schools sa aming sasakupan, ang mga elementary schools at ang KLAA, o dakilang Diyos, na patuloy na nagagamit sa pag-ministry sa mga estudyante at sa mga magulang nito. Patuloy niyo pong isustain ang kanilang mga pangailangan, lalo na ang mga kaguruan namin sa mga paaralan. Dakilang Diyos, amin ding hinihiling ang patuloy na aming pagsuporta sa gawain ng pagkakaisa sa CLPM SQ Project, Every Family a Builder Program. Dakilang Diyos, nawa ang bawat isa ay tumugon, makita ang kabutihan nito, hindi lamang sa palabas kundi papasok sa amin, o dakilang Diyos. Yun din ang mga church building sa Umpukan sa Ildefonso Church, ang Voice of Youth sa De La Paz Church at sa Saguing. Ganyan din ang mga evangelism and crusade sa Diliman, sa North Bulacan 1, North Bulacan 2, sa Timson, Lubao, Pampanga, sa Divinian Jones, Isabela, ganyan din sa Saguing, Dinalapihan, Bataan, sa Mapulang Lupa, Pandi, Bulacan, at ganyan din ng Finding Hope series online na sisimulan mamayang gabi, o dakilang Diyos. Ito ay patuloy na maging daluyan ng mga blessings ng kaalaman at ng pagpapala na nagmumula sa iyo, dakilang Diyos, na maging dahilan ng aming pagpapalakas at patuloy na pagkatatag ng aming nalaman na katotohanan. Dalangin din namin patuloy ang comfort sa pamilya ng mga alabansa at sila po ay nasa kalungkutan sa mga panahon na ito. Patuloy niyo po silang pasayahin ng iyong mga pangako at pag-ibig, o dakilang Diyos. Ganyan din ang aming mga panalangin para sa mga kasamang may mga karamdaman, may mga pinagdaraanan sa buhay, ang kagalingan, ang pasasalamat
ni Consorcia Pavilion at siya ay stable lang kanyang kalagayan sa ICU at patuloy ang aming dalangin para sa kanyang past recovery, makalabas mo sa ospital at saka ay makapagpagaling at patuloy sa kanilang bahay. Dalangin din namin ang iba pang may mga karamdaman, ang kalusugan na naghihintay ng kanilang kagalingan at dakilang Diyos. Patuloy niyo po silang hipuin niya mapagpagaling na kamay, inside and out, maging sa physical man yan o spiritual na kalusugan. Ang sambahayan at ang mga kalusugan ni Michelle Oli Talastas, Jetro Quillo, Sweet Galang, Ramon Rojas, Wilma Bacani, Rolando Simapranca, Christine Becmudo, Pastor Rey Escabusa, Susana Garcia, Neil Ferrer at si Eleonora Correa. Anuman ang kanilang kalagayan sa panahon ngayon, dakilang Diyos, kayo po nakakaalam. At alam namin na kayo ang dakilang manggagamot na siyang hihipo sa kanilang mga karamdaman. Dalangin din po namin, dakilang Diyos, ang mga kasama namin dito sa Zoom platform na ito, gayon din ang mga nasa Facebook Live sa Discipleship Ministry, dakilang Diyos, di man namin maisa-isa ang kanilang mga pangalan. Patuloy niyo pong dinggin ang aming mga kahilingan at pasasalamat ayon sa inyong kalooban. Dalangin din namin ang sambahayan ni Pastor Rudy Vargas, ni Sister Net Lazaro, ang sambahayan ni Sister Ana Morita Sulapas, ang sambahayan ni Sister Jackie Lutimon, ang sambahayan ni Sister Clarita Esquera, ni Pastor Dory Bernardo, gayon din ang sambahayan ni Ma'am Clara Espina, Sister Elinda Kitangon, ang sambahayan ni Brother Esmin Suba, ni Pastor James Lutila, ni Sister Melba Sarmiento, dakilang Diyos. Kami ay may mga pasasalamat at may mga kahilingan sa aming mga puso at isipan na kayo po ang nakakabasa. Patuloy niyo po itong dinggin, ipagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi sa aming nais. Maraming salamat po, o dakilang Diyos, sa pagdinig sa aming panalangin. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. 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 Salamat. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Pastor Bernardo. Brother Salamat po sa lahat. Good morning po. Na-promote na naman ako. Ang bell, ano po. Tayo ay babalik doon sa main room. In-adjust ko ng 1-2 minutes ito para hindi tayo ma-short, hindi ma-distract. Tayo po balik sa main room at baka tayo na lang hinihintay doon. Salamat po sa pakikinig at pakikiisa, mga kapatid. Thank you very much. Bless you. behalf of Mayor Rodencio Gonzales po, i-extend his congratulations sa inyong groundbreaking sa Central Luzon Provinces Mission. Mayroon po kayong kailangan sa munisipyo, permits, whatever po assistance that we could extend to the municipalities, we are more than willing po to assist you po, yung Seventh-day Adventist Church. Yun po ang gustong iparating sa inyo po ni Mayor Roding Gonzales. In behalf of Mayor Roding Gonzales, we welcome you to this place, San Juan, Mexico, Pampanga. Payabak po kaya kayo man. Church, your headquarters soon to rise in this area will become a center of mission and a center of light. Not only that, this will become God's project. Not only your building will be built for mission, it is also a testament to faith and sacrifice. Hello? Soon to rise building and facilities in this area, it's not your project, it is God's project. And if we allow that it is God's project, nothing is impossible, nothing is too difficult that God cannot do. Everything is possible.
Mga kapatid, kung meron pang panahon na dapat tayong magkaisa, kung meron pang panahon na dapat tayong magtulungan, ano ho? Ilagak natin anumang meron tayo, mga minamahal ko mga kapatid. If you cannot afford to give even a single cent, your prayers are very much needed to make everything happen and to allow God's hands to move all the way, not only seeing the reality of our dream, but to prepare us for His soon coming, so that each one of us, my dear friends, when He comes, we will meet the Lord in the air and be with Him forever and ever. To all the officers, directors, employees, members of Central Luzon Province's mission, rest assured, even though we have already made a financial commitment to you, but rest assured that each day we will make mention of you in our prayers to make everything possible in God's time for God's people till Jesus comes. God bless you. Narito ho tayo ngayon sa tulong ng Panginoon, pinagpala sa nakaraang mga taon ang atin hong pagpaplano, pagpapanukala, at ngayon po ay atin na hong ilulunsad ang pagtatayo ng atin pong tanggapan. Kami po, ang family ko po, we are very much privileged to be a part in this project ng ating Panginoon. Ang ating pong talent, ang aming skill, ay isa lang pong bahagi. We are just one of the few talents. We have many talents po, hindi lang po sa design, construction. Tayo lahat po, may mga talent po tayo. And let us share this talent para po magiging successful ang gawain ng ating Panginoon. Tandaan po natin, it could be small, ours could be small, yours could be small, but pag sama-samayin po natin to, ay magiging successful po ang ating gawain sa ating Panginoon. Ang maitayo dito ay isang gusali na ang kanyang pundasyon ay compassion. And I congratulate you. Because of compassion, matatayo ang CLPM. Amen? Don't forget, be compassionate. Be what? The leadership. Respect the leadership. Support the leadership. And then, don't stop proclaiming our identity in Christ for the mission. Congratulations and God bless. Mabuhay kayong lahat. Atin na rin pong inilunsad ang ating pong unang funding scheme. Ang funding scheme po natin, mga kapatid, ibalita na sa mga kapatid. Tayo ho ay nagbigay na ng mga cards at saka mga posters ng ating building up for mission. Every family a builder. Bawat pamilya ay magbibigay po ng 1,000 per month. In 12 months, 12,000 pesos. Sa 5,000 na mga kapatid na magkukumit, mga kapatid, tayo po ay makakakolekta ng 60 million. Titiyakin po namin sa inyo, transparent at accountable na atin pong ilalabas ang mga ginastos. Huwag po kayo mag-alala. Ang ating pong treasurer for 5 years ay nag-commit na ang lahat ng pondong maiipon ay transparent po namin sa inyong i-report. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid, tayo ay sumilang at ating itayo ang karangalan ng Panginoon sa lugar na ito. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. The missionary architect, palapakan po natin mga kapatid. I am missional. One, two, three. Okay.
Okay, salamat po. Ngayon po tayo po ay closing song and then closing prayer po ni Pastor Joel. Ayan pa, sige. Malapit na. misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Province's mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos.
Building up for mission, every family a builder. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput handog, talento at tulong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit walhati sa Kanya Amen. Pastor Joel Malyari, kayo po mag-pray. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, sa oras pong ito, amin pong pinupuri, sinasamba kayo at pinasasalamatan sa pag-iingat ninyo sa magdamag at panibagong araw at buhay na inyo pong ipinagkaloob. Maraming salamat po sa aming mga natutunan, sa aming mga napag-aralan sa umaga pong ito. Maraming salamat sa pagkatawag ninyo sa amin. Tulungan kami na maibahagi ang mga katotohanan na inyo pong ipinaalam at pinagkatiwala sa bawat sa amin. Tulungan kami na magkaroon ng at maranasan ang genuine fellowship ng inyo pong iglesia bilang magkakapatid at maranasan ang pagmiministeryo sa bawat isa. Ang inyong bendisyon, ang inyong pagpapala, ang siyang patuloy na igawad sa bawat isa sa amin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Everybody say amen. 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 Amen.
Hallelujah to the Lord. My friends, our world is filled with confusion, brokenness, and silent questions we carry alone. But in every challenge, there is hope. What is hope? It is setting your alarm for tomorrow morning even when you are not sure you will wake up. There is no life without hope. I invite you to Finding Hope, a special series that speaks to real-life crises, burdens, regrets, and even fear. Each night we will open God's Word and discover the hope He offers for every part of our journey. So come, bring your family and friends. Whatever you are facing, remember, hope is already there waiting for you. Okay po mga kapatid, bago po tayo magkaroon ng chanting and benediction, atin pong i-welcome si Pastor John Panginiban, our beloved Romblon Executive Secretary. Pastor John, magandang umaga po. Magandang umaga, Pastor. Maraming salamat po. At na-bless po ako ng gusto sa programa po ninyo. Okay po. Salamat po, Pastor. Amen. Chanting po tayo, chanting. Every church. Every church is a mission. Church is a Pastor Joey. Sa katapos-tapusan mga kapatid, magpakasakdal kayo, mangaliw kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. Everybody say amen. Amen. Tingnan po natin ang puso, ang atin pong screen. Okay po. Okay po, salamat po. May announcement po from our CLPA. Meron po bang announcement? Meron po, Pastor. Okay po, announcement po. Makinig po muna tayo po. Mga kapatid, ini-encourage po namin kayo na patuloy po nating i-share ang launching po ng ating pong Finding Hope. Mamayang gabi na po mag-uumpisa. Share po natin sa ating pong mga Facebook. At encourage po natin ang ating pong mga kapatiran sa iglesia. At anyayahan po natin ang ating pong mga kaibigan sa labas. Salamat po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Salamat po, Pastor John Barredo. Salamat, Pastor Joey. Salamat, Pastor Joel Malyari. Salamat po sa ating lahat. Salamat po sa CLPA Media. At last sa lahat po, si atin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa maghapong ito. Amen. Pastor Nelson, mga kapatid. Yan po ang poster po natin na building up formation. Sana po ay nakarating na sa ating mga local church. Pakibigay po sa kanila at pagkatapos ay pakipicturean nyo po para meron po tayong proof na natanggap nila at naikabit sa ating local church. Salamat po. Okay. Salamat, Pastor Ramil. Amen. Salamat. Bukas po ng umaga. Morning. Tayo po ay makita-kita. Happy God first morning. Salamat po, Pastor John Maninoy. God bless po. Exercise. Brother Melvin. Galaw-galaw para hindi... Abay po. Brush. At yan ang ating lesson sa umaga na ito. Ano po? Patungkol sa ating Koinonia Fellowship, ano po, sa church bilang iglesia. Tayo mga mananampalataya, ano po, ay magpapalakasan at lalago sa pamagitan ng small group fellowship or Koinonia. Ang ganda ng lesson. Habang tumatanda ako, masaya na naman
masaya na namin I belong again this kind of fellowship. Happy God First Morning po. Sister Langcome Paris, God First Morning po. God bless you and your family today, mga kapatid. Hanggang bukas po muli, mga kapatid. Patuloy tayo sa ating Koinonia Fellowship virtually. God First Morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.